Ika-168 kabanata, sa pagpapatuloy. Mabilis at matapang na hamarang si Woon sa pagitan ng ating bida at ng mga armado't nag-aalborotong sundalo, habang mariing iniunat ang kanyang dalawang kamay sa harap upang pigilan ang anumang posibleng alitan. Bahagya siyang lumingon sa ating bida, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala habang nagtatanong kung ayos lamang ba ito. Idinagdag pa niya ng may matinding pagtataka kung ano ba talaga ang totoong nangyayari at bakit kasama nito ang mga galit na sundalo ng pamahalaan. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang sariling isip na nakalimutan niyang nasa Jinho Pavilion din pala noon si Woon. Napapikit ang ating bida at bahagyang pinalaylay ang kanyang mga balikat habang humihinga ng malalim upang pakalmeyin ang sarili. Naisip niya na dahil narito si Woon, hindi siya maaaring makipagsagupaan at magpakawala ng karahasan laban sa mga tauhan ng mahistrado habang nagpapanggap na isang marangal na dawes ng Orthodox sects, kaya kinailangan niyang pilitin ang sariling kumalma muna. Biglang umalingaw-ngaw ang galit na boses ng matandang opisyal, itinuturo sila at sumisigaw na nagtatanong kung kasabwat din ba ang mga ito ng salarin. Makikita ang ating bida na pilit na pinipigilan ang matinding galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Nakaumbok na ang mga asul na ugat sa kanyang noo at leeg habang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na kailangan niyang kumalma. Lalo pang nag-alboroto ang matandang opisyal, itinuturo sila ng may panghahamak at sumisigaw na paano na mga itong nagagawang baliwalain ang kapangyarihan ng mahistrado. Sabay sabing kaya talaga tinatawag na mga barbaro ang mga martial artist. Dahan-daang itinaas ng ating bida ang kanyang ulo, na wala ang anumang bakas ng pagtitimpi sa kanyang mukha. Mariin at matalas siyang tumitig sa matandang opisyal at malamig na nagsalita patungo rito. Sa sobrang galit na hindi na kayang pigilin ng kanyang katawan. Kusang sumabog ang kanyang nakalulunod at napakabigat na aura sa paligid. Lalaking sumigaw ang ating bida, ibinubuhos ang lahat ng puot, at tinawag ang matandang opisyal na isang tiwaling taong puno ng kalokohan na sapat na ang kanyang mga narinig mula rito. Nang marinig ang kulog ng kanyang boses at maramdaman ang kakaibang lakas, biglang nanigas ang mga sundalo sa kanilang kinaroroonan. Halos hindi sila makapaniwala at natulala sa lakas ng loob ng ating bida. Naglakad paabante patungo sa matandang opisyal ang gating bida. Kasabay ng bawat hakbang ng kanyang mga paa ay ang pagkalat ng mas mabigat na presyon na pumatag sa hanging nakapaligid. Sa kanyang likuran, nang inig ang boses ni Woon habang mabilis na sumisigaw na pakiusap ay kumalma ang dawes na si Jinmo. Bahagyang napaatras ang matandang opisyal dahil sa matinding takot. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang napapasabi sa kanyang isip kung bakit tinawag ng kasama nitong dawes ang lalaki, at nagtaka siya kung bakit wala man lang itong kaunting takot na suwayin ang kapangyarihan ng mahistrado. Na tila ba isang taong nagmula sa marahas na unorthodox sect. Bitbit ng ating bida ang chief manager na huminto sa mismong harapan ng opisyal. Mariin niya itong tinitigan mula ulo hanggang paa bago malamig na nagbigay ng babala. Bahagya niyang itinaas ang nangangatog na chief manager sa ere at sinabing kapag natapos na niya ang kanyang pakay roon, babalikan niya ang opisyal kasama ang manlolokong ito, kaya kung ayaw nitong mapunit ang sariling bibig ay mas mabuting tumigil na ito sa kadadaldal. Galit ngunit nanginginig na itinuro siya ng matandang opisyal, pilit na ipinangangalandakan na nilalabag nito ang batas ng buong imperyo. Ngumisi lamang ng mapait ang ating bida at nagsalitang nakakatawa na ang isang tiwaling opisyal na kilalang tumatanggap ng suhol ang may lakas ng loob na magsalita tungkol sa batas. Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang sinuman, napunta agad ang ating bida sa mismong harap ng mukha ng opisyal, at malamig na inulit na sinabi na niyang tumigil na ito sa kadadaldal. Bahagyang napaurong ang matandang opisyal habang hawak ang kanyang dibdib, nauutal na nakiusap na huwag itong hahawakan dahil kapag ginawa yun ay ipapahanap at ipapahuli ito sa buong imperyo. Inilapit pa ng ating bida ang kanyang mukha rito, at sa pamamagitan ng malamig at walang emosyong mga mata ay sinabing ano naman ang pakialam niya kung maging wanted man siya sa buong imperyo. Dahil maaari naman niyang patayin ang lahat ng naroon ngayon at magtago na lamang pagkatapos. Bahagya siyang ngumiti ng nakatatakot at nagtanong kung susubukan ba talaga nila ang bagay na iyon. Biglang namutla ang matandang opisyal, tila nawala ng dugo ang kanyang mukha, at butil-butil na malamig na pawis ang agad na tumulo mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg. Ngumiti naman ng manipis ang ating bida.
Pagkatapos ay bahagya siyang yumuko ng may halong pang-uuyam at magalang na sinabi na lubos siyang nagpapasalamat sa konsiderasyon ng ginoong mahistrado. Pag-angat ng kanyang ulo, nakangiti pa rin siya ng malamig habang nagtatanong kung maaari na bang bawiin ng opisyal ang kanyang mga tauhan. Sa matinding takot na baka tutuhanin ng ating bida ang banta nito, agad na sumigaw at nag-utos ang matandang opisyal sa lahat ng kanyang mga tauhan na umatras at lumayo na roon. Ngumiti lamang ang ating bida habang pinapanood ang nagmamadaling pag-alis ng mahistrado at ng kanyang natatakot na mga sundalo. Lumapit si Won M na may napakalaking pagtataka sa kanyang mukha at nagtanong kung ano ba talaga ang totoong nangyayari roon. Masayang itinuro ng ating bida ang hawak niyang chief manager at sinabing wala naman masyadong nangyari at hinuhuli lamang niya ang isang manloloko. Idinagdag niyang mamaya na lamang siya kakain dahil kailangan muna niyang pumunta sa pangunahing sangay ng Eastern Forest Finance Manor. Pagkatapos ay tumingin siya kay Won M at nakiusap na sundan muna nito ang umalis na mahistrado. Nagulat si Won M at nagtanong kung bakit kailangang sundan ang mahistrado. Nakangising tumango ang ating bida at nagpaliwanag na nangako siyang lilinuwin ang lahat mamaya, at bilang isang Taoist ng Orthodox sects ay kailangan din niyang bigyan ng kahit kaunting kapanatagan ang opisyal dahil totoo namang nagkaroon sila ng alitan. Habang makikita ang mataas na bubungan ng pavilion, idinagdag pa niya na susunod na lamang siya pagkatapos niyang mapilitang magsalita ang manlolokong hawak niya. Tumango si Won M, tinatagap ang utos, at sinabing nauunawaan na niya. Ilang sandali pa, makikita ang ating bida na nakatayo sa loob ng isang tahimik at saradong silid. Lumapit ang isang lalaking nagngangalang Yu Jiang at magalang na nagulat na nakapagpwesto na siya ng mga martial artist sa paligid ng gusali, kaya maaari nang isagawa ng ating bida ang investigasyon ng walang anumang istorbo. Tumango ang ating bida at nagpasalamat sa maayos na pag-aasikaso nito. Nagpatuloy ang lalaki sa pagbabalita na may natanggap silang ulat na may mga miyembro ng Beggars Sect na nagmamanman sa paligid ng Eastern Forest Finance Manor, kaya nagtanong ito kung ano ang dapat nilang gawin sa mga ito. Napakunot noo ang ating bida nang marinig ang pangalan ng sekta. Napasabi siya sa kanyang sariling isip kung bakit minamanmanan ng Beggars Sect ang Eastern Forest Finance Manor, ngunit naisip niyang hindi muna yun ang dapat niyang gawing pangunahing problema sa ngayon. Pagkatapos ay inutusan niya ang lalaki na hayaan muna ang mga ito ngunit siguraduhing hindi makakalapit ang sinuman sa mismong manor. Agad na yumuko ang lalaki at sumagot na masusunod ang utos. Idinagdag pa nito na gaya ng bili ng ating bida ay pinauwi na rin nila ang lahat ng mga empleyadong ordinaryong tao lamang at hindi martial artist. Lumingon ang ating bida at ngumiti ng may pagpapasalamat, sinabing magaling ang ginawang yon. Habang nakatingin sa likod ng ating bida, napasabi sa kanyang sariling isip ang lalaki na totoo nga pala ang balitang ayaw ng ating bida na madamay ang mga ordinaryong sibilyan. Nagpatuloy siya sa pag-iisip na ang ating bida ay isang tao mula sa unorthodox sect na naghahangad maging susunod na pinuno ng unorthodox heaven. Ngunit labis pa ring nagmamalasakit sa buhay ng mga walang laban na mamamayan, kaya tunay nga itong isang kakaiba at kahangahangang tao. Sa kabilang dako ng silid, dahan-daang nagmulat ng mga mata ang chief manager habang napapaungol sa matinding sakit ng kanyang katawan. Pagbukas ng kanyang paningin, ang unang-unang bumungad sa kanya ay ang nakatayo at nakatitig na ating bida. Ngumiti ang ating bida at nagtanong kung gising na ba ito, sabay pambubuska na mukhang nakakapagod pala ang mabugbog hanggang sa mapaihi sa takot. Biglang napasigaw sa matinding sindak ang chief manager habang mabilis na gumagapang paatras sa sahig, at tinawag na halimaw ang ating bida. Naiinis na sumagot ang ating bida na mas mukha pang halimaw ang mukha nito, sabay tanong kung hindi ba nito nakalimutan ang ipinangako nito sa kanya kanina. Umupo siya sa mismong harapan nito habang may nakatatakot at manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Sinabi niyang kasama ang bayad sa kanyang serbisyo, may 12 gintong inggit na utang ito sa kanya. Kaya inutusan niya itong ilabas na yun agad. Nanginginig ang buong katawan ng chief manager, nauutal at nanginginig ang boses na sinabing ang totoo ay may malaking problema. Biglang napakunot noo ang ating bida nang marinig ang kasunod na sinabi ng lalaki na wala raw ganoong kalaking halaga ng pera ang buong manor sa kasalukuyan. Mariin siyang napatingin dito at nagtanong kung nagsisinungaling na naman ba ito at kung naiwan ba ang utak nito sa ibang sangay. Dahil ang pangunahing sangay ng Eastern Forest Finance Manor na isa sa 5 pinakamalaking finance manor sa buong Central Plains ay imposibleng walang pera.
Tumayo ang ating bida mula sa kanyang pagkakaupo at sinabing mukhang kulang pa pala ang pambubugbog na natanggap nito kanina. Natarantang sumigaw ang chief manager, itinataas ang dalawang kamay, at nagmakaawang totoo at hindi siya nagsisinungaling. Ngumisi ang ating bida at sinabing dapat pala ay may kasamang interes ang bawat suntok na ibinibigay niya, at napakabait pa niya dahil naawa pa siya rito kanina. Halos maiyak na sa takot ang chief manager habang nagmamakaawang paniwalaan siya, dahil ang halos lahat ng pera ng manor ay nailipat na pala sa ibang lugar. Sa isang iglap, mabilis na sinabunutan ng ating bida ang buhok ng lalaki at inangat ang ulo nito, nagtatanong kung ano ang akala nito sa pera at kung may sarili ba itong paa para kusa na lamang mailipat. Halos lumuluha na ang chief manager habang nagmamakaawa sa martial artist, at ipinaliwanag na totoo ang kanyang sinasabi at ganoon din ang nangyari sa lahat ng iba pang sangay ng Eastern Forest Finance Manor. Namumutla niyang ipinagpatuloy ang pagpapaliwanag na mula nang magpalit ng may-ari ang Eastern Forest Finance Manor, ang lahat ng salapi ay ipinapadala na patungo sa loyang na matatagpuan sa lalawigan ng Henan, at idinagdag na nasa mga opisyal na ledger ang lahat ng tala kaya maaari itong tingnan upang mapatunayang hindi siya nagsisinungaling. Naging madilim ang tingin ng ating bida habang napapasabi sa kanyang isip na karaniwan ang hindi nagtitiwala sa isa't isa ang mga tusong tao, kaya madalas silang nagtatago ng lihim at ikalawang ledger upang protektahan ang sarili. Malamig niyang sinabi sa lalaki na kapag napatunayang nagsisinungaling pa rin ito ay ito na ang magiging huling araw ng buhay nito sa mundo. Pagkatapos ay tinawag niya si Yu Jiang at inutusan itong tipunin ang lahat ng mga ledger sa manor. Mula sa labas ng silid, agad na sumagot ang lalaki na masusunod ang utos. Ilang sandali pa, rumaragasa at nakapatong na sa malaking mesa ang mga nakalap na ledger. Habang binubuksan ng ating bida ang isa sa mga aklat, napasabi siya sa sarili na kapag naaalala niya ang nangyari ay lalo lamang siyang nagngingit-ngit sa galit, at nagtanong kung sino ba ang may lakas ng loob na magnakaw sa isang dukhang Daos na tulad niya. Pagkatapos ay malakas siyang sumigaw at tinawag ang pangalang Mantis. Hindi agad sumagot ang chief manager dahil sa takot, dahilan upang mas lalong mainis ang ating bida at sumigaw ng mas malakas. Nagulat at napatalo ng chief manager mula sa kanyang kinaroroonan, mabilis na tumayo at natatarantang sumagot na narito siya at siya nga si Mantis. Humarap ang ating bida sa kanya at nagtanong kung aling ledger ang naglalaman ng opisyal na tala tungkol sa perang inilipat. Yumuko ang chief manager at itinuro ang ledger na may nakatali na pulang sintas. Mabilis na kinuha ni Yu Jiang ang pahiwatig na aklat at sinabing mukhang ito na nga ang hinahanap nila. Tahimik na binuksan at binasa ng ating bida ang pahina ng ledger. Samantala, pawis na pawis at patanjin tingin ng chief manager habang labis na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Napasabi siya sa kanyang sariling isip na tapos na ang lahat at wala na talaga siyang kawala. Seryosong binabasa ng ating bida ang bawat linyang nakatala sa papel. Ilang sandali pa, dahil sa matinding pagkabigla at galit, napamura siya at sinabing totoo nga ang lahat ng sinabi ng lalaki. Lumingon siya kay Yu Jiang at nagtanong kung saan nga ba matatagpuan ang Origin Flower Pavilion, dahil pamilyar sa kanya ang pangalang yun ngunit hindi niya agad maalala. Sumagot si Yu Jiang na matatagpuan yun sa Luoyang, at kung tama ang kanyang pagkakaalam ay isa itong kilalang dambana na direktang pinangangasiwaan ng mismong imperial family. Biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida sa matinding pagkagulat, at hindi makapaniwalang napasabi sa sarili kung ang imperial family ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Dito nagtatapos ang ika-168 kabanata.